galit ang mga tao. Ah, kung may pipiliin tayo na yung top 2, yung dalawang pinaka sobrang kinamumuhian ng tao dahil dito sa impeachment ni Sara, mangunguna diyan itong si Villanueva at si Escudero. Ewan ko kung ano, siyempre idadagdag nyo sila Bato, sila Padilla, siyempre idadagdag nyo si Amy, siyempre idadagdag nyo si Cayetano, pero pumili nga lang tayo nung ano, yung top 2. ah, sa tingin nyo, tama ba yung napili natin? Ito yung dalawang sobrang kinamumuhian ng tao, yung top 2. Ah? Itong si Escudero, alam naman natin. Ramdam niya rin, ramdam din ni Escudero yung grabing pagkamuhi ng tao sa kanya. Sa katunayan, burido lagi itong si Escudero. Kahit gaanong pa-cute niya at na parang pinapakita na chill lang siya, relax lang siya, walang problema sa kanya na kinukomentaryuhan siya sa handling niya ng impeachment. Pero ang totoo, aburido at pikon si Cayetano ay si Escudero. Kasi talaga namang sa kanya nabunton ang galit ng tao dito sa ginagawang maniobra na ito sa Senado. Nitong huli, lumitaw itong si Villanueva. Itong si Villanueva, nakita ng tao kung gaano kagarapal, sobrang oportunista itong si Villanueva. Noong nagsasalita si Risa Hontiveros at nagkukutsabahan, nagsasabuatan yung mga senador dun sa likod, si Bato sinisinyasan si Amy Marcos na patigilin si Risa. Si Amy Marcos lumapit kay Villanueva. Sinabihan naman, kinotes naman ni Villanueva, sige na, mag-point of order ka na para matigil na yan. Sabay labas pa ng kanyang dila. Doon, yung mga ginawa na yan ni Villanueva, talagang nakita ng mga tao na nakakasuklam. Nakakasuklam. Pero itong dalawang ito, sila rin kasi yung sobra ang ambisyon sa mga panahong ito pagdating sa Senado. Bakit? Si Chis Escudero, siyempre gusto niyang ma-retain siya bilang Senate President. At ginagawa niya ang lahat. Kahit isang niya yung kanyang pagkatao, kahit masira pa yung kanyang pagkatao, mawala ang kanyang integridad, basta't ang importante manatili siyang Senate President. Alam naman natin pagbalik ng mga senador, pagpasok ng 20th Congress, ng 20th Congress, mag-i-elect sila ng Senate President. Sa July 28 sa SONA, sa State of the Nation Address, July 28, magbubutuhan ng Senate President. Gusto ni Chis siya uli ang maging Senate President. Para maging Senate President siya, gustong makuha ni Chis yung solidong suporta ng mga pro-Duterte Black Senators. Siyempre, ano rin yan, halos 7 na ang sigurado dyan. Si Bato, si Bongo, Marcoleta, Padilla, Amy, Camille Villar at Mark Villar. So 7 na yan. Kumbaga para sa kanya, pag nakuha niya yung 7 na yan, kahit ano pang gawin ni Tito Soto, sa tingin niya, hindi na ito makakapurma. Kaya halos sinangla na ni Escudero yung kanyang, sabihin na nating kaluluwa. Sinangla niya na yung kanyang pagkatao, masira man ang kanyang pagkatao, basta't siya ang Senate President. Kapalit niyan, dapat ma-dismiss ang impeachment laban kay Sara. Kung anumang paraan yan, kung paano man yan, dapat magawa nila ng paraan. At yan na nga yung ginagawa ni Chis Escudero. Ngayon, para magawa niya yan, kailangan niya ng point person. Kailangan niya ng katulong para magawa yan. Siyempre sila Bato, garapalang gagawin nila Bato ang role nila. Sila Amy, sila Padilla, sila Bongo, inaasahan na yan. Pero kailangan din ni Chis Escudero ng mga kanang kamay niya at kasabwat niya na makakatulong para gawin kung anuman ang paraan para ma-dismiss ang impeachment kay Sara. Diyan niya katulong ngayon si Cayetano at itong sila Joel Villanueva. At si Joel Villanueva,
Nag-aambisyon ito na maging majority floor leader. Nag-aambisyon siyang maging majority floor leader. Malamang pinangako na sa kanya ni Chis yan. Ang problema, pinangako rin niya ni Chis kay JB Ejercito. Kaya lang mukhang mas nagpapakita ng gilas itong si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva kasi, ito yung majority floor leader nung panahon ni Subiri. Ito yung majority floor leader ni Subiri. So ngayon, gusto niya na siya uli ang majority floor leader kasi ang majority floor leader sa ngayon ni Chis Escudero ay sa 19th Congress, si Tol Tolentino. Ay si Tol Tolentino kasi tapos na eh. Hindi nanalo, hindi naka-re-elect. So pag-aagawan talaga ang pwesto ng majority floor leader. Pag naging majority floor leader ka, ikaw ang head o chairperson ng Rules Committee. Ay ang Rules Committee, malaki ang magiging papel sa impeachment ni Sara. Kasi Rules Committee yan. Kaya itong si Joel Villanueva, gusto niya na siya ang maging majority floor leader. Para maging majority floor leader siya, kailangan kung ano man ang ipagawa sa kanya ni Chis Escudero, gagawin niya. Kahit garapalan yan. Yun na nga ang ginagawa ngayon ni Joel Villanueva. Nakita na natin kung gaano siya kagarapal. Kaya kung gaano siya kagarapal. Kaya lang, sa ginagawang ito ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva, talagang nakikita na nila ang galit ng taong bayan. Sa sobrang pagkaambisyoso nila, si Chis Escudero maging Senate President, si Joel Villanueva naman maging majority floor leader. Kumbaga si Chis, pinangakuan siya ng mga pro-Duterte Black Senators na susuportahan siya sulid basta lang ma-dismiss ang impeachment. Si Chis Escudero naman, ang katulong niya para gawin yan, si Cayetano at saka itong si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, malamang pinangakuan niya ito na maging majority floor leader. Kaya nga makikita natin yung mga maniobra ni Chis Escudero, ni Cayetano, ni Joel Villanueva, katulong sila Bato, sila Bongo, Padilla, Amy Marcos, pagpasok ng 20th Congress, mapapasama pa sa kanila si Marcoleta. Mapapasama pa sa kanila si Marcoleta. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, asahan natin, pagpasok ng 20th Congress, itong mga ito, itong mga ito, sila Chis Escudero sa Joel Villanueva, ang importante sa kanila, yung ambisyon nila, na maging Senate President si Chis, uli, saka si Joel Villanueva naman, maging majority floor leader. Kahit pa sila kasuklaman, pamuhian ng tao, wala. Para sa kanila, wala yan. Ang importante yung ambisyon nila. Kaya lang, yung hindi nila naiisip, masisira ang kanilang karir sa politika dahil sa ginagawa nilang yan. Matutulad sila kay TC Aquino Oreta at Nikki Cosseteng. Si TC Aquino Oreta, sa impeachment ni ERAP, doon nasira. May mga pasayaw-sayaw pa si TC Aquino Oreta noon nang hindi nabuksan yung second envelope. Dancing Queen. Anong nangyari kay TC Aquino Oreta? Matapos ng mga pasayaw-sayaw niya na yon, wala. Hindi na siya napatawad ng taong bayan. Ganon din si Nikki Cosseteng. Si Nikki Cosseteng, senadora yan. Magaling ang imahin yan. Kasama yan sa August 21 movement. Yung mga rally noon laban kay Marcos. Kasama ni Butch Aquino, si Nikki Cosseteng. Kaya nanalong senadora yan. Kaya lang nung panahon din ni ERAP, kasama din yan ni TC Aquino Oreta, ito kasi yung mga kainuman ni ERAP sa Malacanang. Ito yung mga kasugalan ni ERAP sa Malacanang. Kaya ayaw nilang mawala si ERAP. Nang pagbubutuhan na yung pagbubukas ng second envelope, kasama sila doon, kasama itong si TC Aquino Oreta doon sa 11. Hindi talaga nila pinabuksan yung second envelope. Ay nagalit ang ang mamamayang Pilipino sa hindi pagbukas ng second envelope kay ERAP. Pero dahil napigilan nila ang pagbukas ng second envelope, tuwang-tuwa ang 11 senador nakakampi ni ERAP. Kung malala dito kay TC Aquino Oreta, sobrang garapal, sobrang bastos, sumayaw pa. Nakita talaga sa camera, na-cover ng media yung kanyang pagsayaw. Nagalit ang taong bayan. Nagalit ang taong bayan. Ngayon, ito na rin ang mangyayari dito kay Chis Escudero at saka kay Villanueva. Yan ang mangyayari dyan.
Kaya desisyon nila yan, makakamit man nila yung gusto nila na maging Senate President, makamit man nila ni Joel Villanueva yung kanyang pagiging majority floor leader, pero sinusuka naman sila ng mamamayang Pilipino. Yan. Pag tumakbo sila sa 2028, ay, kahit pasuportahan sila ng mga DDS, kahit suportahan sila ng mga pro Duterte, ha, mahirapan na silang makabawi. Sigurado yan. Matutulad nga sila kila Tese Aquino Oreta at Nikki Cositing, hindi na muling nakabalik sa politika. Ha? Ganyan ang mangyayari dyan. Ha? Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon lang, binabalikan uli yung mga record nito ni Joel Villanueva eh. Ay di ba nakasuhan ito sa ombudsman? Nakasuhan ito. Si Conchita Carpio Morales ang ombudsman noon dahil sa PDAF ni Napoles. Kaya itong si Joel Villanueva, nag-aakala mo lang dito, syempre anak ito ni Eddie Villanueva ng Jesus is Lord. Anak ng pastor, bishop, obispo ng kanilang sekta ng relihiyon. Pero political dynasty yan, Villanueva. Bakit political dynasty? Yung politika ng Bulacan, Bukawi, kontrolado nila yan. Ang mayor ngayon doon, kapatid pa yata ni Joel Villanueva, basta yung dating mayor dyan, yung babae namatay. Pagkatapos noon, kapatid niya na naman. Kaya yung Bulacan, dyan, mayroon pa silang party list, yung SIBAC party list. SIBAC, Citizens Battle Against Corruption. Citizens Battle Against Corruption, SIBAC. Yung ama niya na si Eddie Villanueva, yung obispo ng kanilang sekta ng relihiyon, Jesus is Lord, JIL. Ano yun? Citizens Battle Against Corruption ang party list, pero hindi lumalaban sa corruption. Saan ka nakakitang SIBAC? Citizens Battle Against Corruption, pero hindi naman lumalaban sa corruption. Kasi kung lumalaban ka sa corruption, di dapat ikaw ang manguna dito sa impeachment ni Sara. Pagdating sa Kamara, si Eddie Villanueva ng SIBAC party list, hindi pumirma doon sa impeachment. Pagdating naman sa Senado, itong anak niyang si Joel Villanueva, yan, kasama ni Chis Escudero, pinuprotektahan si Sara. Paano mo ngayon masasabi yan na SIBAC yan? Dapat sinibak na sana kasi ang mga yan eh. Di ba? Itong si Villanueva, nakasuhan ito sa TESDA. Inappoint ito ni Pinoy sa TESDA. Yun, na-issuehan din ng korupsyon. Pagkatapos, nung congressman siya, yung PDAF noon, na-involve siya doon sa PDAF scam. Congressman siya, pero na-involve sa PDAF. Kasi yung kanyang PDAF, yung kanyang pork barrel, dinaan niya rin kay Napoles. Itong si Villanueva. Kaya lang sa ngayon, wala pang desisyon doon. Pero hindi pa yun nadidismiss Hindi pa nadidismiss yun. Kaya may kaso itong si Villanueva. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan yung ang nakakaano lang, ang nakakasuot ka dito kay Joel Villanueva, nakita nyo yun? Kino-coach niya si Amy Marcos tapos may palamas-lamas pa ng dila. Talagang garapan. Akala nila, yung mga nasa likod, si Bato, si Amy, itong si Joel Villanueva, akala nila hindi sila nakukunan ng camera. Akala nila hindi sila nabibidyo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya anyway, sa ginagawa nilang yan, itong dalawang ito, sa sobrang ambisyon, si Chis siyempre gusto niya ma-retain ang pagka-Senate President. Ito namang si Joel Villanueva gusto niya maging majority floor leader. Okay. Makukuha nila yan dahil inaasahan nila yung tulong ng pro Duterte na mga senador. 7 yun 7. Tapos dadagdagan nila yung grupo na nila. Kasi ang dyan mga kabunyog, yung sa Duterte Black Senators, si Marcoleta sa si Padilla, 2 na. Si Bato at si Bongo, 4 na. Si Amy Marcos, 5. Plus yung 2, si Camille Villar at saka si Mark Villar, 7 na. Di ilan ang kailangan? 13. Di 6 na lang. Di yan na yung grupo ni Chis. Si Chis, si Joel Villanueva, Peter Cayetano, siyempre bit-bit na ni Peter Sipia, si JB Ejercito, si Jinggoy, na kaagad. 13 na. Panalo na sila. Dun sila umaasa na kahit magalit daw ang taong bayan, kahit magalit pa ang basta sigurado nang sa tulong ng 7 pro Duterte Black Senators, mananalo siyang Senate President. At ito namang si Joel Villanueva,
Mukhang inassure na sa kanya ni Cheese, ikaw ang magiging Senate majority floor leader. Ganyan sila, mga kabunyog, mga kababayan. Pero okay, makakamit nila yung gusto nila, ambisyon nila, pero sa 2028 mananagot sila sa taong bayan. Yan yun. Ano sa tingin niyo, mga kabunyog, mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.